Ang una nating kwento ay Secret NASA Files. What if astronaut ka pero nawala ka sa space at di ka na makabalik? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Gian Zaides Puig. Palayaw ko ay Gian, 30 years old, taga San Clemente, Tarlac. Ito ang storya ng aking fiancé na si Joseph Freeman. Alam ko, baka maraming hindi maniwala sa storya ko dahil nakakatakot at weird din to. Pero naniniwala ako sa kwento ng fiancé ko, si Joseph. Taga US siya. Isa siyang astronaut. Jackpot, diba? Nagkakilala kami sa Facebook. At after a year ng pag-video call at pag-chat, pumunta siya dito sa Pinas at nag-propose sa akin last year. Pero hindi kami kinasal kagad dahil meron siyang mission sa space. Hindi naman ako maarte at willing magantay. Noong January 13, 2023, nag-launch ang NASA ng mission para sa International Space Station. Sakay sila ng Soyuz 11 na space shuttle. Kasama ni Joseph ang dalawa pang astronauts na si Jackie Newman at Dave Porter. Maayos naman ang lahat sa umpisa. Pero pagdating sa space, biglang pumutok ang makina ng kanilang shuttle and they went off course. Nawalan sila ng malay dahil sa lakas ng pagsabog. Nag-crash land ang shuttle nila. Paggising nila, nasa ibang planeta na sila. Hindi sila sure kung sa Mars ito, pero ang lugar na ito ay punong-puno ng ginto. At napaka-advanced din daw ng technology ng city na ito. May mga kotse daw na lumilipad at automated daw ang lahat ng bagay. Pero similar sa Earth, may mga puno at oxygen. At ang mga nilalang ay parang tao din daw. Pero napaka-perfect nila. Matangkad, high intelligence, at magagandang nilalang. Kala pa nila nung una ay magiging hostile ito sa kanila. Pero mababait daw ang mga ito. Hindi rin daw nila maintindihan ang lengguwahe na gamit nila, pero nababasa daw ng mga nilalang na ito ang mga iniisip nila, kaya nagkakaintindihan pa rin sila. At sobrang bait daw talaga ng mga ito at gusto nilang pagbigyan ng lahat ng kahilingan ng mga astronauts. Kaya nilang gawin ang kahit na anong hiling. Si Jackie Newman, agad naman daw nag-wish at gusto niya ng malaking bahay sa city na ito. Dito na daw siya titira dahil napakaginhawa ng buhay dito, hindi tulad sa Earth. Pero si Joseph at Dave gusto nang umuwi. Nakakaengganyo nga na tumira na lang sa advanced city na ito, pero gusto pa rin umuwi ni Dave at Joseph sa mga pamilya nila. Pinagbigyan naman ng mga nilalang na ito si Dave at Joseph at nag-open ng isang lagusan pabalik sa mundo. Pagpasok ni Dave at Joseph sa portal na ito, lumabas sila sa Texas, sa USA. Gulong-gulo ang NASA sa nangyari kila Joseph. Ilang araw lang sila nagstay sa advanced city of gold na ito, pero isang taon na silang nawala sa oras natin. Para hindi magkagulo, sinikreto nila sa publiko ang insidenteng ito. Hindi rin na alam ng NASA kung saang planeta napunta ang mga astronauts. Dahil sa pangyayari, nabaliw si Dave dahil sa experience na ito at ngayon ay nasa sa isang mental institution. Si Joseph naman ay bumalik na dito sa akin sa Tarlac at sa December ay ikakasal na din kami. Kahit top secret ito as per NASA, ikunento pa rin sa akin ni Joseph ang nangyari. Naniwala naman ako. Kahit literal na out of this world ang story niya. Pero isang bagay lang ang naisip ko. Sabi ko kay Joseph, hindi kayo umalis dito sa mundo natin. Nag-crash landing lang din kayo dito sa Pilipinas. Sagot naman ni Joseph sa akin, how can that be? The city was made of gold and the city was too advanced in technology. Sabi ko naman, yes, there's a place in the Philippines that is just like that. And that is Biringan City. Ayaw maniwala sa akin ni Joseph at nag-away pa kami dahil dito. Pero eventually, nag-research siya about sa Biringan City at dito na unti-unting namulat ang mga mata niya. Ang pangalawa nating kwento ay Siargao Curse. What if magkaroon ka ng Siargao Curse? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Donna Lee. Donna na lang ang itawag niyo sa akin. Oo, kilala mo ko. Kasama ako sa vlog ni Stephen Lee na sikat na YouTube bounty hunter sa US na may following na 2 million subscribers. Tatay ko siya. Mahilig din siyang mag-live ng mga paghuli niya sa mga pugante or fugitive. Kaya kilala niyo ang mukha ni Daddy Stephen ko.
Pero hindi ko to kwento, kundi kwento ng tatay ko. Sa Amerika talaga ako nakatira, pero nandito na ako ngayon sa Imus, Cavite. Bakit kamo? Kasi iniwan ako ni Daddy sa birth mom kong Pinay na si Judy last month. Hiwalay na sila ni Mommy, pero sinama ako ni Daddy sa Amerika. At ito na ang ikukwento ko sa inyo. Nagsimula ang lahat nang mabalitaan ni Daddy na hindi daw umuwi ang mga kaibigan niyang sila Jamie at Vince pagkatapos pumunta sa Siargao. Merong iba, umuwi sandali pero bumabalik din sa Siargao. Ito ang tinatawag nilang Siargao curse. Dahil daw sa sobrang ganda ng Siargao, tila may hiwaga ito at masahaba ang bakasyon mo or tuluyan ka nang di uuwi at dito na maninirahan. Pero ang masaklap dito, bukod sa kaibigan ni Daddy na di umuwi, ang bunsong kapatid niya na si Tito Dave ay di na umuwi sa Amerika. Kaya nagpa siya si Daddy na pumunta sa Siargao para imbestigahan ito. Bago siya umalis, iniwan niya muna ako kay Mommy dito sa Imus. According kay Daddy, ang Siargao curse ay hindi lang dahil sa ganda ng Siargao. Meron daw talagang sumpa ng mga maligno sa Siargao. Kaya hindi ka pinapauwi. Ayon sa investigasyon ni Daddy, baka Shokoy or Sirena daw ang mga ito. Pag kinuha nila ang kahit na anong personal na gamit ng taong gusto nila, may hypnotize daw ito at may in-love sa kanila. Pag kumakanta din daw ang mga nilalang na ito, ay pwede ka ding ma-hypnotize. Desidido si Daddy na patayin ang Sirena at Shokoy na to para makauwi na ang mga kaibigan at kapatid niya. Ito lang ang paraan para ma-break ang Siargao curse. At alam niya daw kung paano patayin. Hindi ako naniniwala kay Daddy pero isang buwan na at di pa rin siya umuwi. Wala ring update ang kanyang vlog, kaya nababahala na ako. Nang dumating si Daddy Stephen sa Siargao, pilit niyang kinakausap ang mga friends at kapatid niya pero ayaw talagang umuwi. Kaya dito na niya sinimulan harapin ang mga Sirena at Shokoy. Sa pag-imbestiga niya, dito niya na-realize na di kayang patayin lahat dahil napakarami nila. Makikita mo din sa vlogs niya ang mga ginawa niyang pag-iimbestiga. Tinawagan ni Daddy ang mga kakilala niya sa Siargao at may binigay sa kanyang calling card ng tao na kaya daw solusyonan ang lahat ng problema. Tawagin na lang natin siyang Fixer. Humingi si Daddy ng tulong para puksain ang mga Sirena at Shokoy na ito. At humingi naman si Fixer ng 1 million pesos bilang kapalit. Nang mabayaran ni Daddy si Fixer, sinabi niya na ang tanging paraan lang ay patayin ang reyna ng mga Sirena. Ang pangalan daw ng reynang ito ay Samuela. At lagi daw itong nakatambay sa may Afam Bridge tuwing alas 3 ng umaga. Inabangan ni Daddy si Samuela at saglit lang ay nakita na niya ito. Na-i-vlog na rin niya. Gusto niyo bang malaman ang itsura ng reyna ng mga Sirena? Napakagandang morena pero blonde ang buhok. Nagpanggap si Daddy na na-inlove siya kay Samuela at nagkaigihan sila. Ito ang paki ni Daddy. Magkunwaring na-inlove siya, sa kanya ito papatayin. Ang tanging paraan lang daw para mapatay ang mga Sirena ay isang buong araw sila na wala sa tubig dagat o di kaya'y sunugin sila. Hindi tinatabla ng baril o saksak ang mga Sirena. Inantay niya ang isang Sabado ng gabi at dinala niya ito sa may masukal na area ng isla para malayo sa tubig dagat. At plano ni Daddy na sabuyan ng gas at sunugin ng buhay si Samuela. Makalipas ang ilang minuto, makikita natin sa video na ito kung paano sinunod ni Daddy ang plano niya. Tinali niya ang mga kamay nito at sinabuyan ng gas. Sinindahan niya ang lighter at handa ng sunugin si Samuela. Ngunit nagmamakaawa si Samuela at sinasabing mahal daw niya talaga si Daddy. Walang hiwaga o sumpaman. Matagal nag-isip si Daddy at natulala na lang. 2 minuto rin siyang ganito sa video habang naliligo pa rin sa gas si Samuela. Maya-maya naman, natapos ang live ni Daddy. Mula nun, wala na siyang upload sa channel niya. Kaya hanggang ngayon, ang naglalaro sa isip ko ay, di kaya tinuluyan ni Daddy si Samuela? O baka nilamon na siya ng Siargao curse?